But curiously, for centuries, people have suffered from a rare and disturbing condition that is connected to the death of Jesus Christ. This bizarre affliction is known as stigmata. Sa mundo ng pananampalataya at misteryo, may mga kwento na tila hinugot mula sa pagitan ng langit at lupa. Mga pangyayaring hindi agad maipaliwanag ng siyensya. Isa sa mga pinakakilalang ganitong kababalaghan ay ang stigmata. Ang salitang ito ay madalas nating marinig sa mga bibig ng mga relihiyosong tao. Ngunit isang paalala lamang na ito ay iba sa salitang astigmatism, na isang abnormalidad o kondisyon naman sa kornea ng mata kung saan distorted o medyo nagiging malabo ang paningin. Samantala, ang stigmata naman ay isang phenomenon na sa unang tingin ay nakakatakot. Ngunit para sa iba ay sagrado at banal na matagal na pinagtatalunan sa larangan ng relihiyon, agham at psikolohiya. Ang stigmata ay isang misteryoso at kontrobersyal na phenomenon. Ito ay tumutukoy sa kusang paglitaw ng mga sugat sa katawan, karaniwan sa kamay, paa, tagiliran at ulo, nakahawig ng mga sugat na tinamo ni Hesukristo nung siya ay pinako sa krus. Sa kasaysayan, ang mga taong nakaranas ng stigmata ay kadalasang tinuturing na banal o may espesyal na koneksyon sa Diyos. Ngunit para sa iba, ito ay maaaring lohikal o may medikal na paliwanag. Sa tradisyon ng Kristiyano, lalo na sa Katolisismo, ang stigmata ay tinuturing na isang pambihirang biyaya o tanda ng matinding pananampalataya at pagkikiisa sa paghihirap ni Kristo. Isa sa pinakakilalang halimbawa ay si San Francisco ng Assisi, na sinasabing unang nakaranas ng stigma noong ika-13 siglo. Isa pang kilalang personalidad ay si Padre Pio na nagkaroon umano ng mga sugat sa loob ng maraming taon. Para sa simbahang Katoliko, hindi agad tinatanggap ang ganitong mga pangyayari bilang milagro. Ito ay dumadaan sa masusing investigasyon upang matiyak na walang panlilinlang o natural na paliwanag. Ang stigmata ni San Francisco ay isa sa pinakaunang naitalang kaso sa kasaysayan ng Kristyanismo. Noong taong 1224, habang siya ay nagdarasal sa bundok ng Laberna sa Italia, nakaranas siya ng isang matinding spiritual na pangitain. Isang seraphim o isang uri ng anghel na ipinako sa krus. Matapos ang pangyayaring ito, napansin na lamang ni Francisco na may lumitaw na mga sugat sa kanyang mga kamay, paa at tagiliran, nakahawig ng sugat ni Hesukristo. Ang mga sugat na ito ay hindi lamang pisikal, kundi itinuturing na simbolo ng kanyang malalim na pagkikiisa sa paghihirap ni Kristo. Sa kabila ng sakit, nanatili siyang mapagkumbaba at hindi pinagmamalaki ang kaniyang karanasan, dahilan upang lalo siyang igalang bilang isang banal na tao. Samantala, ang kaso naman ni Padre Pio ay mas moderno at mas detalyadong naobserbahan dahil sa pag-unlad ng medisina noong ika-20 siglo. Noong 1918, habang siya ay nagdarasal sa isang kumbento sa Italia, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kaniyang mga kamay, paa at tagiliran. Nang tignan niya ito, natuklasan niyang may mga sugat na dumudugo, mga sugat na nanatili sa kanyang katawan sa loob ng halos 50 taon. Maraming doktor ang sumuri sa kanya, ngunit walang makapagbigay ng malinaw na paliwanag kung bakit hindi naghihilom ang mga sugat at kung paano ito nagsimula. Sa kabila nito, nanatili siyang tahimik at itinuturing ang kanyang stigmata bilang bahagi ng kanyang misyon at sakripisyo. Sa dalawang kasong ito, makikita ang pagkakaiba, ngunit pati na rin ang pagkakatulad ng kanilang karanasan. Parehong nakaugat sa malalim na pananampalataya at debosyon. Ngunit para sa ilang eksperto, nananatili itong isang palaisipan na maaaring may kinalaman sa psikolohikal o pisikal na kondisyon ng tao. Hindi rin lahat ng relihiyon ay may parehong pananaw. Sa ibang sangay ng Kristyanismo tulad ng Protestantismo, ang stigmata ay hindi gaanong binibigyang diin o tinatanggap bilang banal na tanda. Mas pinagtutuunan nila ng pansin ang pananampalataya at banal na kasulatan kaysa sa mga pisikal na himala.
Sa ibang relihiyon tulad ng Islam at Budismo, walang konsepto ng stigmata. Sa halip, maaari itong ituring bilang isang kakaibang pangyayari na nangangailangan ng siyentipikong paliwanag. Mula naman sa pananaw ng agham at medisina, maraming eksperto ang nagsasabing ang stigmata ay maaaring maugnay sa kondisyon ng pag-iisip at katawan. Isa sa mga posibleng paliwanag ay ang tinatawag na psychosomatic disorder, kung saan ang matinding emosyon o paniniwala ay nagdudulot ng pisikal na sintomas. Halimbawa, ang isang taong labis ang debosyon at emosyonal na koneksyon sa paghihirap ni Kristo ay maaaring makaranas ng mga sugat dahil sa matinding stress o subconscious na impluwensya ng isip sa katawan. Mayroon ding mga pag-aaral sa larangan ng psikolohiya at medisina na nagsasabing ang ilang kaso ng stigmata ay maaaring dulot ng self-inflicted wounds o sadyang ginagawa ng isang tao. Minsan, hindi nila lubos na namamalayan. Sa ilang pagkakataon, ito ay nauugnay sa hysteria o matinding religious fervor. Mayroon ding mga kaso ng panlilinlang kung saan ang sugat ay sinadya upang makakuha ng atensyon o paniniwala ng iba. Sa kabila ng mga paliwanag na ito, nananatiling misteryo ang stigmata para sa marami. May mga kaso na hindi pa rin maipaliwanag ng agham, lalo na kung ang sugat ay bigla na lamang lumilitaw at nawawalan ng walang malinaw na dahilan. Dahil dito, patuloy ang debate sa pagitan ng pananampalataya at siyensya kung ito ba ay isang tunay na milagro o isang komplikadong epekto ng isip sa katawan. Ang stigmata ay isang halimbawa ng kung paano nagtatagpo ang relihiyon, agham at karanasan ng tao. Para sa ilan, ito ay banal na tanda ng sakripisyo at debosyon. Ngunit para sa iba, ito ay isang palaisipan na dapat pag-aralan at unawain sa pamamagitan ng lohika at ebidensya. Ano man ang paniniwala, ang stigmata ay nananatiling isang nakakabighaning paksa na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tanong tungkol sa kalikasan ng pananampalataya. Kayo mga katribyo, naniniwala ba kayo sa stigmata? At kung oo, nais naming marinig ang inyong opinyon sa comment section below. Hanggang sa muli mga katribyo,